Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel. It's Mops TV mga tol. At ngayon tayo nagbabalik para sa isang breaking news no, na ating nakita. Pasensya na kayo, wala tayong video uploads na maayos ngayon mga tol, no? Kasi nasa labas tayo. Okay, so eto nga no, meron pong isang kongresista na naman mga babayan, no? Ang nag-file o magpa-file po no ng impeachment complaint no dito po kay Pangulong Bongbong Marcos mga tol. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video ngayon. Okay, so eto pag-usapan natin no, talagang ayaw tumigil no netong si Kiko Barsaga mga kababayan, no kasi nga eto ngayon no ang kanyang drama na naman ngayon mga tol, no magpa-file daw po siya no ng impeachment complaint laban dito no kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuluyan na atang nasiraan ng bait tong kongresista na to mga tol, no kasi nga ang kanyang grounds na sinasabi no doon sa kanyang impeachment complaint no na ipapasa po diyan sa Kongreso ay betrayal of public trust daw mga babayan. No, parang sinasabi na wala nang tiwala sa kanya, no? Ang sambayan ng Pilipino. Kayo po ba wala nang tiwala sa ating pangulo? No? I-comment nyo nga po diyan sa ibaba. No? May tiwala pa po ba kayo sa ating pangulo o wala na? No? I-comment nyo lang po diyan sa ibaba. Kasi nga, yun yung sinasabi no ni Kiko Barsaga na parang ang ginagawa ng ating pangulo ngayon para sa kanya ay baliwala. No? Parang walang ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Parang mas magaling pa si VP Sara Duterte sa kanya, sa pangulo natin. Mga babayan, no? Parang pinapalabas niya na walang ginagawa ang ating pangulo. Hindi kagaya ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Ang pangit naman tignan noon, no? Anong klase ba? Ito nga si Kiko Barsaga, nag-iisip ba 'to? Ha? Nag-iisip pa ba 'yan? Nasa matinong pag-iisip pa ba yung tao na 'yan, mga kababayan? No, hindi nating sinasabing direkta no na nasisira na ng bait. No, ito nga si Kiko Barsaga, mga tol. No, pero ano sa palagay ninyo? No? Nasa tino pa ba yung pag-iisip ng tao na yan? 'Di ba? Imagine ninyo 'yon. No? Wala na silang ibang ginawa kundi bigyan no ng isang problema na naman ang ating pangulo, o bigyan na naman nila no ng kulay itong ginagawa ng ating pangulo. No, saan nagkulang yung ating pangulo mga babae? No? Sinasabi niya pa para daw mabigyan ng pagkakataon o para umusad na yung investigasyon sa flood control. Ano ba ginagawa ng ating pangulo diyan sa flood control na yan? Mga babayan, tandaan natin, ang Pangulong Bongbong Marcos na nag-open ng flood control na yan. Diba? Sinabi yan noong nakaraang administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ang tanong, may ginawa ba? Nag-imbestiga ba sila? May napanagot ba sila? No? May lumabas ba ng mga pangalan? Mga tol? Hindi kagaya ngayon. No? Doon sa flood control na yan, nilabas ng ating Pangulo, nagkaroon ng investigasyon, hanggang umabot ng Blue Ribbon Committee, hanggang sa pati mismo si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, ay napag-initan. Diba mga babayan? Hindi natin alam ngayon, ano bang meron? No? Bakit pati si Ping Lacson kanilang tinarget? O so ngayon, anong nangyari? Walang gustong humawak ng Blue Ribbon Committee, mga babayan. Diba? Kasi pinag-iinitan nila yung humahawak ng Blue Ribbon Diba? Ultimo yung humahawak ng Blue Ribbon, tinatarget nila. So paano nga naman uusad no, nang maayos yung investigasyon?
kung yung mismong Blue Ribbon Committee tina-target nila. Pati yung ICI tina-target din nila. Di ba? Sinasabi nila na may mga magre-resign, no, na walang kwenta yung ICI, di ba? Imbis na suportahan nila yung ginagawa ng ating pangulo, no, diyan sa investigasyon na yan, mga kababayan, no, sinisira nila. Di ba? Kung yung pangulo natin walang ginagawa, bakit siya mag-uutos na imbestigahan yan? Bakit niya ilalagay si Secretary Vince Dizon dyan para imbestigahan lahat, no, ng problema na yan sa DPWH? Lahat ng korupsyon dyan sa DPWH. Alam nyo, simple lang yan. Hanggat ganyan yung ginagawa nila, lalong gumugulo. No, imbis na nakapokus lang, no? Imbis na nakapokus na lang doon sa gagawin ng ating gobyerno, imbis na suportahan nila, di ba? Ginugulo lalo nila. Lalong nagugulo yung investigasyon. Lalong nasisira yung diskarte sa investigasyon. Kasi pinapalabas nila, mga tol, no, na parang merong gustong pagtakpan. So ayan na, no, natupad na yung isa sa kahilingan niya. Di ba? Wala na sa Speaker of the House, no, si Martin Romualdez. Di ba, mga tol? Yun yung isang gusto ni Kiko Barsaga. Maalis, no, sa bilang speaker itong si Martin Romualdez. Di ba? Isa yun sa target niya. Ngayon wala na, no, si Martin Romualdez. Yung tinatarget niya naman ngayon, no, yung pangulo natin. Hindi kasi siya umubra kay Hindi kasi siya umubra kay Sandro Marcos. Dahil di siya pinapansin ni Sandro, di ba? Kahit anong gawin niyang pambabastos, no, kahit anong gawin niyang diskarte, hindi siya umuubra. Hindi kasi siya pinapansin, di ba, ni Sandro Marcos. Kaya tinarget niya direct, no, na mag-file siya ng impeachment dito sa ating Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung ginagawa ngayon ni Kiko Barsaga. Impeachment complaint, sa tingin ba ninyo uusad yan? So, sabi niya pa, bye-bye Marcos daw, mga tol. Baka siya yung unang mag-bye-bye. Di ba? Nakakahiya. No, nakakahiya yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga. Wala na siyang ibang ginawa dyan, no, sa Kongreso kundi manggulo. Yan ata yung binigay na assignment sa kanya, mga tol. No, yan ata yung magiging trabaho niya. Guluhin mo yung Kongreso. No? Kasi, mga tol, sa Senado nagugulo na sila. Di ba? Maraming senador, no, sumabit doon sa flood control. Ngayon, ito naman si Kiko Barsaga, ang tinatarget niyang guluhin yung Kongreso. Di ba? Yun ata ang assignment niya. Guluhin ang Kongreso, mga tol. No? Sirain yung diskarte ng Kongreso. Binitawan na nga ng Congress yung investigasyon, di ba, ng flood control. Para wag masabi na may pinagtatakpan. Imbis na tumulong itong si Kiko Barsaga sa investigasyon, no, diyan po sa mga flood control na yan, di ba? Ang inuuna niya kung paano sisirain itong mga Marcos, kung paano guguluhin. Alam mo ang ginagawa kasi niya, parang gusto niya ma-derail yung ating gobyerno, no? Gusto niyang mawala sa focus ng ating Pangulong Bongbong Marcos para ma-justify nila, no, na walang ginagawa yung Pangulo, na hindi maayos ang Pilipinas. Di ba? Para ma-justify nila yan. Simple lang naman lahat halos ng plano nila hindi na umubra. Mga tol, hindi umubra. Di ba? Yung pagsira sa Senate Blue Ribbon Committee, yan, nagtagumpay sila dyan. Diba? Binigyan nila ng pressure si Senator Ping Lacson, no, para magbitiw sa Senate Blue Ribbon. Diba? Lahat na lang na investigasyon, andyan si Marcoleta. Tapos babanata ni Barsaga. Diba?
So nagbigay sila ng pressure doon sa tao, mga tol, para bumitaw doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano nangyari ngayon? Di huminto yung investigasyon, tapos ko-questionin nila. Ano na nangyari sa investigasyon? Ginulo nyo eh. Di ba? Ginulo nyo yung investigasyon eh. Tumatakbo na maayos yung investigasyon ng flood control na yan sa Senate Blue Ribbon. No? Malalim na halos yung ginagawa, no, ni Senator Lacson. Sa dami ng presentation niya na ginawa, na inilabas niya sa Senado, 'di ba? Kitang-kita natin kung gaano kalawak, at pas nakita natin kung gaano kalawak. Simula nung ibinunyag yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya SONA. Plus yung presentation ni Senator Lacson ng flood control. 'Di ba? Mas lalo nating nakita kung gaano kalawak yung korupsyon. Imbis na sinuportahan nila si Senator Lacson doon sa flood control na yon, anong ginawa, no, ni Barsaga? Sinira niya. No, sinisiraan niya si Senator Ping Lacson. Parang ganoon yung nakikita natin. 'Di ba? Binigyan nila ng pressure yung tao. Imbis na suportahan nila, sige, tama yan, Senator Ping, ilabas mo lahat. Mapa-senador yan, mapa-congressman yan. Diba? Ang problema, hindi sila nakikipag-cooperate. Ginugulo pa nila lalo. Para sa akin, nila naman yung nakikita ko. No? Mas lalo nilang ginugulo yung investigasyon ng flood control dun sa kanilang ginawa. So ngayon, nagbitaw si Senator Ping Lacson. Sino napapalit? Walang gustong humawak. Di ba? Ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga dyan sa flood control na yan. Tapos ko-questionin nila ngayon yung Pangulo natin. Bakit wala nag-iimbestiga? Kung di ba naman mga tungaw talaga yung mga hinayupak na yan. Di ba? Binigyan nila ng pressure, nag-iimbestiga si Senator Ping. Huminto. Tapos tatanungin nila, bakit hindi natutuloy yung investigasyon? Bakit ininto yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon dyan sa flood control na yan? Di ba? Tapos dadagdag pa siya ngayon. Magpa-file siya ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano magandang idudulot niyan? Di ba? Wala na kasi, ako nakikita ko, nauubos na kasi no, yung suporta nila sa mga followers nila, sa mga DDS. Nauubos na. Kasi nakikita na yung ginagawa nila eh. So, ang option na lang nila is mag-ingay na mag-ingay. No? Mag-ingay na mag-ingay sa Facebook, at ang ginagamit nila ngayon is etong si Kiko Barsaga. Di ba? O, ano masasabi nyo dyan mga tol? So, i-comment na lang sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Right? So, yan muli. Kita-its tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Ito po muli ang yung Kuya Mobs, it's a Mobs TV. Peace. Now.